Busita for his interpellation. Thank you, Mr. Chair. Ako po kasi twice nang nagkakaso sa ombudsman. Nung ako po ay police sergeant pa lang at nung ako ay naging colonel na. At wala po akong lawyers, wala akong lawyer. And explain ko lang yung side ko plus yung mga documents. And na-dismiss po yung complaint against me. Kaya ako po 100% kumpiyansa po ako, tiwala ako sa ombudsman, pero unjust po sila. And nabanggit ko po ito para kasi sa iba po, once na nadinig na may kinasuhan, parang convicted na agad eh. Yun yung napansin ko po. Kaya binanggit ko po ito na sana sa ibang mga kapwa public servants natin at sa iba nating mga kababayan, kapag nadinig natin na kinasuhan yung isang government employee or public servant or government official, huwag tayong masyadong nagpapadala sa marites na parang napakasama na ng tao. Kasi nabanggit ko po ito, kasi twice na ako nagkakaso, wala akong lawyer, pero na-dismiss yung kaso, yung complaint against me. Now, ang tanong ko po sa ombudsman, ngayon ako naman ang nag-file ng complaint against somebody. Kailangan pa po ba na mag-follow up or mag-send ng letter sa ombudsman para ano na ba yung status ng complaint na isinampa natin? Mr. Chair. Mr. Chair, Your Honor, kung ang tatanong niyo lang po yung status ng kaso, sasabihin po namin sa inyo anong status ng kaso. If it is ongoing investigation, we will tell you it is still ongoing investigation. But on the extent of the investigation, we cannot tell you that because these are all confidential in nature. At yung pagpa-follow up po sa office ng Ombudsman, basta yun lang. Ano na ba? Nag-iimbestiga na ba kayo? Hindi pa kayo nag-iimbestiga. But on the matter of kasi yung iba na nagfa-follow up gusto lang makausap yung investigador, ay hindi po namin pinapayagan yon. And personally, ako mismo ay hindi po ako nakikipag-usap sa mga tao may mga kaso sa ombudsman. Yes, Mr. Chair. Yung previous case po na sinampa namin, nag-send po kami ng letter sa ombudsman at sinabi naman po na ongoing na yung case. Ang ano lang po, ilang months na ito eh. Anyway, ako po, dahil galing ako sa PNP, naintindihan ko naman po ang ombudsman. Maraming cases kayong hinahandle at hindi naman pwedeng i-shortcut. No po. So, tinanong ko lamang po yun, but ang interest ko lang po talaga, kaya nag-attend ako dito sa hearing na ito, is para magpasalamat po ako sa inyo at sabihin sa ating mga kababayan na ang ombudsman po ay isa sa talagang pwede nating pagtiwalaan. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, Your Honor, pwede po bang malaman yung kahit numero lang ng kaso na final ninyo, if you have? The Deputy Ombudsman for Moleo is here right now, so he can immediately, at least before we leave the halls of Congress, we can immediately inform you ano na ho ang status ng kaso na yon. Maraming pong salamat. Yes, Mr. Chair. Check ko lang po. May time pa naman siguro ako, ilang seconds. Ombudsman case number Oscar Mike Bravo Das Charlie Das Alpha Das November Das 22 Das 0283. I will repeat, Mr. Chair. Ombudsman case number Oscar Mike Bravo Das Charlie Das Alpha Das November Das 22 Das 0283. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Busita. Hindi naman siguro ako yun, no? Okay.
I would like now to recognize Representative Richard Gomez for his interpellation.